Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Your Honor, Mr. President, according to the LTO head, he was active in the motorsports before, car racing and motorcycle racing, Your Honor, Mr. President. Mr. President, Ang ganda ng kanyang qualification, maging LTO chief, ano? Car racing enthusiast. Mali yung sagot nito ni, ano? Ni Ejercito. Yari ka kayong kaya, ano? Dito, mukhang naiipit eh. Again, wala akong kinalaman yung mga senador dito. They just assigned to defend yung certain department. Okay? Kasi nandun sa committee nila yun eh. So, dahil alam naman natin, rider itong si Ejercito. Talagang siya yung magdi-defend ngayon sa LTO. Pero mukhang naiipit siya. pagka ikaw ba ay nasa car racing or anumang klaseng racing yan, o horse racing halimbawa, does that qualify you automatically as head of the LTO? Nakaw, patay ka Alam bata po ninyo, ka. Mr. President, doon lamang po sa mga core functions ng LTO, to name a few, issuance of licenses and permits, motor vehicle registration, enforcement of LTO laws, adjudication of traffic cases, collection of revenues for the government. Nandiyan pa yung napakarami po. Why do you think he merited to be the head of the LTO by being a car racer, Mr. President? Grabe, no? Ang tagal niyan. Ang tagal na walang nagre-react. Niyari siya dyan. Kasi talagang tinatanong eh. Tinatanong ano ba ang kwalifikasyon itong ASIC na to para maging LTO chief? Your Honor, Mr. President, the LTO head said that he was formerly an ASEC of the civil defense and also was involved in yung pong kanilang family was part of had a bus company. And his previous jobs, he said that he was really active in the motoring industry and also importation of cars. So
more or less yun po yung kanyang knowledge po about itong mga itong mga vehicles and all, Mr. President. I can sense the difficulty, Mr. President, in trying to show some credentials to relate himself to the transportation sector. O dahil ba you own it? Sabi niya, ako nakakaramdam na ako Medyo hirap na hirap kayong sumagot ng diretsyo do sa aking mga katanungan. Na simpleng-simple lang naman Bakit ano ang kwalifikasyon niyan? Bakit ganyan yan? Ha? Bakit ganyan? Ha? Bakit ganon? Ba't di nyo, ano bang kwalifikasyon niyan? As company, for example? O nasama ka sa mga car enthusiast? Kung nakapanood ka ng pelikula about the vehicles? Kasi po, Baka nakapanood ng pelikula ni yung kapatid ko na yung kapatid ko na nasa Amerika? Si Vin Diesel, yung pelikula niyang yun, ako, baka nakapanood yan. nag-uusapan natin, Mr. President, napakalaki po ng problema ng ating transportation industry. Hanggang ngayon po Oo, correct ka dyan. without belittling the efforts of the previous occupants of that office, Mr. President, hanggang ngayon po talaga, pagka po pinag-usapan ng EDSA, EDSA. EDSA lang po. EDSA lang, Sasakit na po lahat ang ulo natin. Aba, talaga naman. Pagkatapos, Alam mo, malala talaga ngayon, Sobrang lala. Alam mo kung bakit malala? Ito, isa sa mga nakikita ko malala, aside from maraming kamote, isa dumadami rin ngayon ang kamote. Ayoko naman tawaging grab kasi may mga iba pa yung naghahanap ng daan o naghahanap ng, kasi nakikita ko yan makikita mo yan sa mga mga nagmumotor, yung biglang bumabagal sila kasi bigla lumiliko kasi meron silang tinitingnan na direksyon papunta doon sa susunduin nila o kaya hahatiran ng pagkain. At delikado yun. At ang dami nang nabangga doon. Kaya mga kababayan, bago tayo kumalikot ng cellphone, tabi muna. Ano ba naman yung itabi muna natin para hindi tayo makaabala? Diba? Itabi muna natin, tapos i-anuhin mo na, dutin mo muna kung anong gusto mong dutin dyan. Diba? Ganon. Ang problema ngayon, mas malala pag yung mga TNBS na ang gumawa. Kasi, bigger. Mas malaki yung kotse. So, yung kotse, pag tumigil ka, ay talagang grabe. Yung nasa likod mo, kasi 1 segundo ka palang tumigil, it will cause a lot of traffic na. Kasi remember, pag tumigil ka, titigil na sa likod mo, titigil na sa likod niya, titigil na sa likod niya. Bago pa umandar lahat yan, imagine mo yung total waste of time. At ang haba na nun, aabot na hanggang likod yun. Ano ibig ko sabihin? Yan yung mga bagay na pwedeng masolusyonan sana ng LTO kung maayos ang pag-i-issue ng lisensya at stricto sa paghuli sa ganyan. Kasi meron tayong anti-distracting law. Totoo, meron tayo niyan. Yung bawal ka nagse-cellphone. As a matter of fact, sa ibang bansa, stricto yan Nangyari na sa akin yun na nag-drive ako sa Amsterdam to The Hague na nagtititingin-tingin kasi siyempre dayuhan ako doon tapos di pa ako sanay sa karsada nila doon, di ba? Titingin-tingin. Ang bagal ko. Tapos tumigil na ako. Sinita ako ng pulis. Oh! Ito honest And sabi ko, I apologize. Sabi ko doon sa pulis, Sir, I apologize. Hindi po ako addict. Hindi kasi baka iniisip noon mga yon, ko, alam naman sa Amsterdam, di ba? Kasi ang bagal ko, tapos tumigil na ako Una, ang bagal ko muna. Sabi ko, hindi ko taga makita yung daan. Tigil ako. Di ba? Napansin ata nung pulis na tumigil ako. Binabaan ako. Inilawan ako. Shucks! Naano ako dun.
na natakot ako doon. Ninervous ako doon, mga kababayan, kasi una, tatanungin, malalaman nila kung alam mo na, nagdamo-damo ka dyan, o kaya uminom ka. Confident naman ako. Confident ako kasi hindi naman ako, alam ko yun eh. Hindi man ako tanga, foreigner ako eh. Napaganon pa nga ako eh. Tinanong kasi ako, are you drunk, sir? Why do you slow down and suddenly stop? Sabi ko, no, I'm not drunk. I know I cannot drive while I'm drunk. Wow, shit. Sinabi ko yun. Because I'm a foreigner. And I should be extra careful. Sabi kong ganun. Pinakita ko naman lahat. Passport. Pinakita ko yung international driving license ko. Ganun. Pinakita ko lahat. Oh. And pati yung, this is a rent-a-car. Rent-a-car lang yun eh. So, pinakita ko. Tapos, hindi pa siya nasatisfy. Inabutan niya ako ng vape. Ay, vape. Hindi pala vape. Inabot niya sa akin yung para malaman kung nakainom ako. Inabutan niya ako. Tapos nung pagbomba ko, gumanon ako. Sabi niya, okay, you're not drunk. You had nothing. Sabi ko, of course! Of course, I will not drink and drive. What do you think of me, fool? Hindi, sinabi ko lang, of course. I don't drink and drive. Especially here. Totoo naman eh, sinabi ko yun. Anong ibig ko sabihin? Bakit ko kinikwento yun? Yun ang problema sa atin. At yan ay malaking problema ng LTO. Kasi, issue tayo ng lisensya sa mga sablay. Hindi at hindi, yung enforcement sa atin, walang kwenta. Ang dami niyan. Makakakita kayo niyan sa kalsada. Ang sikip-sikip na nga nung kalsada, titigil pa yung kotse. Bakit? Naghahanap ng isasakay. Alam mo yon, dati malala na yung jeep eh. Di ba yung jeep at saka yung mga bus na bumabalandra kasi nagsasakay. Mas lumala pa ngayon. Bakit? Yung mismong kotse, naghahanap sila ng pasahero, accept nila, titingnan nila saan yun, hindi tumatabi. Nasa gitna ng kalsada, hinahanap kung saan yung pupunta nilang customer. Patay tayo dyan. It really costs so much traffic. Hindi masolusyonan niya ng LTO. Yan yung sinasabi ni Marcoleta ngayon. Na malaking problema. Na ano ang kapasidad nitong mamang to para mag-lead niyang ahensya na yan. Yun ang problema. Ayun po, meron na namang mag-ahead. Hindi ko nga po alam kung bakit tinanggal yung dati. Bakit po ba tinanggal yung dati, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, they bow down to the wisdom of the President. No? There was sort of a rigodon within the DOTR family. Ako, yari ka na sa rigodon mong yan. Si Atty. Vigor Mendoza is now with the LTFRB. Si current LTO Director Lacanilao came from the Office of hindi, yung LT Cooperative Office of Transportation. Si Guadis napunta po sa Office of Transportation Cooperatives. Dati po si Director Lacanilao po yung nanggaling doon. So, ay di ba? Si Director Lacanilao, saan naman po galing? Ay, sorry. Ambassador pala siya ng transnational crime pala. Ito si Marcos Lacanilao, Your Honor. The current head of LTO. So, it was the decision of the President, prerogative of the President na nagkaroon po ng rigodon doon po sa DOTR attached agency, Your Honor. Mr. President, siguro po hindi na-advise na mabuti ang Presidente kasi kung galing pala siya sa transnational crimes, ano naman pong connection no sa transportation? Ang alam ko po, the present occupant of that office is Special Envoy for Transnational Crimes. Tama po yun? SETC. Tama po. Kayo po yata yung naghatid sa dating Pangulo nung siya po ay nasa Villamor Air Base. Kayong sumama para sa dalhin sa The Hague. Tama po? Tama po, Your Honor. O yun lamang po siguro yung transport-related activity Yo! na pwede nating isang... Pasok sa banga. Yun lang siguro yung transport na karanasan mo.
Yung dinala mo si Tatay Digong sa dahig. O, di ba? Ayan lang. Put sa inyo. Other than that, wala. At ang mahirap pa po, Mr. President, hindi naman kotse ang ginamit mo, aeroplano ang ginamit mo. So, Yun, baka kailangan ng lisensya sa aeroplano. Kaya lang, Land Transportation Office ito. Land, hindi Sky Transportation Office. Kaya, hindi pa rin pwedeng ma-consider na may karanasan itong mamang to. Yari ka ngayon. Ika rin dapat sana ron eh. Kung tricycle ang ginamit mo para dalhin mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague, mula nung March hanggang ngayon baka hindi ka pa nakarating. Sa layo nun. So wala din eh. Grabe, niyari. Niyari. Mr. President, ako po nangangamba lang sapagkat napakalaki ng problema ng transport sector natin. Licensing na licensing lang. Yung pag-i-issue lang ng plate ng mga sasakyan. Registration. Enforcement ng ating LTO laws. Paano niyo po i-undertake ang napakarami pong sagutin na ito? Wala naman po kayong training. Ano po ba yung academic discipline ng ating bagong ASEC ng LTO, Mr. President? Yari. Ikaw kasi, Marcos eh. Your Honor, Mr. President, according to our LTO Director, as additional credentials, he's a road safety advocate and he is a civil engineer by profession, Your Honor. Road safety advocate. Ano yan? Ano po? Civil engineer po. Ang dami po civil engineer sa Pilipinas. Nang dahil po ba safety engineer kayo, ang gusto ko po sanang malaman, ano po ba yung mga naging katangian ninyo, ang training ninyo, ang mga credentials ninyo, dahil hindi po biro-biro ang opisinang pinasok ninyo? Nang dahil lamang po sa rigudon, gano'n lamang po. I don't think the President was advised very well. Marami naman po siyang pwedeng ilagay eh. Bakit po kayo nagaling sa Set C? Kaya ang nilagay. O sige, dahil nirigudon sana kayo, baka kayo na po siguro ang naging executive director ng PCTC. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, yun ang Philippine Center for Transnational Crimes. Parang magkalapit. Pero para dalhin po kayo sa LTO, masyadong malayo po yun eh. Is my observation valid, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, we just defer to the wisdom of the appointing authority, Your Honor. So, hindi rin naman daw nila, they were also caught by surprise daw nung nagkaroon po ng rigudon. So, they just have to follow orders, Your Honor, Mr. President. I will not question the wisdom of the appointing authority, Mr. President. I never will. Only the President can appoint anybody, nobody else. Ang problema lang, Yung baka qualification. hindi siya in-advise ang mabuti. Yun. Kasi itong sagot nagpalusot nila eh. Hindi, wala kaming alam dyan. Basta yung presidente nag-a-appoint. Ganun lang kasimple yung palusot nila eh. Hindi ang question, anong qualification mo? Anong qualification mo para maging LTO chief? Yun ang tanong ni Marcoleta. Kasi kung halimbawa, dadaan yan sa Commission on Appointments, siguradong hindi siya papasa, Mr. President. Sure yan, sure Because siya. meritocracy, I think, is fundamental. That is the only way wherein the checks and balances of the legislature will come in. Yun. Without questioning the appointing authority, but we can assess the competence, the merit and fitness of the appointee. Now we're talking about the budget, Mr. President. We're going to entrust to the head of the LTO
the budget that they required to execute the programs for 2026. The concern is, kung wala naman po kayong training sa gagawin ninyo, baka po, may papangako po ba ninyo ng budget na ibibigay sa inyo ay talagang magagastos do sa kanyang dapat nakapuntahan, considering na hindi naman po kayo talaga nakaakma do sa posisyon na dapat sana ay naibigay do sa talagang karapat-dapat, Mr. President? Well, Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, since the LTO will be directly under the OSEC, they will really monitor and make sure that they will function, and the reforms that need to be instituted will be done. So yan po ang commitment ng Secretary Lopez natin. In fact, meron nga akong ditong side. Meron din pong appointee ron na hindi ako pabor no, na political appointee, na we should appoint people who have the technical skills and know-how and knowledge para hindi masayang, not political appointees. I'm talking about the PNR chairman who was recently appointed. Sayang po ang ating pong PNR. Yan po ang advocacy natin, railway system. Nag-appoint po ng isang dati naming konsihal na who had a lackluster record kahit bilang konsihal. Kaya nga, minsan nasasayang, minsan nakakapagtaka rin. Ako rin, Mr. Chair, nagtataka rin ho ako minsan. Nangihinaya po ako sa posisyon. We should be appointing people Ako, pinasok niya yung political issue. Patay tayo dyan. who have that capability and knowledge in position para hindi ho nasasayang. Salamat po sa sagot. So, aminado rin si Senator Ejercito. Senator itong ating advocate pagdating sa pagmumotor, ha? Bakit? Aminado siya na talagang merong appointee na inilalagay diyan dahil lang sa political favor, at yun niya yung punto ni dito ni Marcoleta. Etong si LTO chief, kaya naman na-appoint yan kahit walang karanasan, walang background, wala lahat, dahil siya yung bastos na pumayag na magdala dito kay Pangulong Duterte doon sa aeroplano diyan sa siya yung siya yung sumama. Alam ko siya pa ngayon nagbasa nung whatsoever na yan Siya ho yun. Siya, kasi alam mo, pili lang ho talaga yung mga pumayag ng bastos kay Pangulong Duterte noon Si Torre, siya, at dahil doon, alam natin, nagka-reward si Torre, the PNP chief. Pero tinanggal din. Eto kaya, tatanggalin din. Hindi natin alam. Malay mo, kasi alam mo naman siyang pagka ang presidente, ngagbo di ba? Medyo pa bago-bago isip niyan. Baka malay mo, makapalitan din niyan kinabukasan. Ako naniniwala talaga ako na yung meritocracy, yung merit po talaga, importante rin yun. Halimbawa po ako, na-appoint ako na secretary ng DOH. Hindi ko po tatanggapin dahil hindi naman ako doktor Kung magicero po siguro, tatanggapin ko. Magic lang naman yun Ang ibig ko po sabihin, Mr. President, nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague? Ito po bang kabayaran, Mr. President? Ito po ba'y premyo? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron Tama po, Mr. President? Tama. Your Honor, sabi po ni Asek Lacanilaw, siya nga po, he confirms that he was one of those on the plane with the former president. Opo, wala namang pagdududa doon and there's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid sa dating Pangulo? Under what authority did you accompany the former president to The Hague, Netherlands? According to kanina lao, being with the OSETC, they are on top of the
of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. Kaya What po do siya you po mean kasama. they are on top of the Interpol, Mr. President? Does he mean, Mr. President, he is the local counterpart of the Interpol in the Philippines? PCTC. Yung pong PCTC daw po is that's Interpol NCB Manila. Yun nga po. Yun nga. The PCTC is the Philippine Center for Transnational Crimes. Opo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he is on top Huli siya doon. Huli ka, bata. of transnational crimes. Kayo po ay special envoy, but the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if we assume that that was regular. Wala na, nga ka na. Wala na, hindi na makasagot. Sinungaling kasi. Sabihin na lang, hindi kasi ginawa ko yun, inutos ni Presidente, tapos nirewardan ako. Ganun lang. Alam mo, maging honest ka na lang, hindi mo naman kasalanan eh. Wala ka naman kasalanan. Presidente naman yung nag-utos. Wala ka naman choice. Pangalawa, kung i-appoint ka, i-reward ka, hindi mo rin kasalanan yun. Wala ka rin choice. So okay na yan. Maging honest ka na lang. According to Asik Lacanilaw, that meron po daw siyang dokumento that he was